For today's video, samahan niyo muna akong mag-assemble ng multifunctional coffee table. At syempre, para mabudol na naman kayo, char. So ayan na nga guys, nung nakaraan pa nga dumating ang parcel ko na yan, pero ngayon ko lang siya mabubuksan. Nag-decide nga ako nung nakaraan na coffee table or center table na lang yung kukunin ko, imbis na study table ni Kuya Cypher namin at ni Samira. Syempre, sasakop na naman ang space, tapos hindi ko na naman alam kung saan ko ipupwesto, kung sakaling study table yung kukunin ko. So ayan, mukhang okay naman, walang damage. May kasama na ring screw at saka mga tornilyo. Safe na safe din yung pagkakabalot ni seller kasi bukod sa karton, meron din siyang bubble wrap. Meron ding mga styro na nakapagitan, kaya wala ding yupi. High quality solid board nga pala yung ginawa nilang patungan, kaya hindi siya kagaya ng iba na sa katagalan naduduro. Bali, ang sukat pala niyan guys is 100 by 50 by 42 cm, kaya malaki na siya. Dapat nga yung pabilog na design yung kukunin ko, kaso nga lang nabasa ko sa reviews na medyo mauga daw at hindi siya stable. At ayan, magsimula na nga tayong magtornilyo at yan ang pinakamatagal na gawin. Hindi ko na nga napansin kung may kasama ba siyang manual, basta hinula-hulaan ko na lang kung paano siya i-assemble. Diskarte nyo na nga lang kung saan nyo sisimulan, pwede namang sa ibabaw o pwede namang sa ilalim. Ako sa ilalim ko sinimulan. Yung pinaka-frame niya is bakal na rin. So ayan, madali lang naman pala siya i-assemble kahit wala kang kasama. May mga butas naman na, kaya tornilyo ka na lang ng tornilyo. At in fairness ha, magkakatapat lahat ng butas kaya hindi mahirap. I-check nyo na rin yung reviews ng coffee table na to guys, at talagang magaganda lahat. Para sa akin, sulit na yung price niya, tapos malaki na rin siya. So ayan, tapos ko na i-assemble yung pinaka-frame niya at ayan nga yung itsura. Inuna ko ang ilagay yung pinaka-patungan sa ilalim. Dalawa nga yung patungan sa ilalim, isang malaki at isang maliit. Isa pa sa nagustuhan ko dito yung tutornilyuhan mo, nilagyan nila ng plastic kaya hindi madadamage yung board. Yung ibang ina-assemble kasi na ganito, diretso yung tornilyo dun sa board kaya hindi maiwasang madamage minsan at nagkukos na ng crack agad. Eto, lahat ng butas na tutornilyuhan mo merong plastic. Mas madali pala gamitin ng screw kaysa yung alin, masakit sa kamay yung alin. Bawat kabit ko pala ng tornilyo hindi ko pa hinihigpitan agad para ma-adjust ko pa. Dahil nga malaki at maluwag naman, share na si Cypher at saka si Samira dyan pag gagawa sila ng homework or assignment. So ayan, meron na rin pala siyang kasamang pinaka-protection sa paa, itutornilyo din. Madali lang din naman siya ilagay kasi naka-screw na. Sa sobrang laki nga niyan guys, pwede na ngang kumain dyan. Kaya okay na okay to sa maliit lang yung space sa bahay. Pwede nyong gawing center table at pwede na rin maging dining table. Yun, ganun lang kadali. Tapos na agad yung sa ibabaw naman. O diba, hindi masyadong nangaragang kumari nyo. Mas nangarag ako nung inassemble ko yung sofa namin. Iisang shop nga lang pala yung pinanggalingan ng sofa namin at saka yung coffee table. At super recommended ko talaga yung shop nila. Talaga namang hindi ako binibigo. Tignan nyo naman tong coffee table kung gaano kaganda. Sobrang bilis din ng shipment nila. So ayan, buo na siya. Hinihigpitan ko na lang yung mga tornilyo sa ilalim. Waterproof at oilproof na rin siya. Hindi masyado kita guys na malaki siya, pero malaki talaga siya sa personal. Kahit magsabay pang gumawa ng assignment ang Kuya Cypher namin at si Samira, walang problema kasi maluwag pa din. Syempre, ano ang pinakamasarap gawin dyan? Magmuni-muni na may kasamang kape. O diba, ang ganda. Tingin ko naman bumagay siya dyan sa sofa namin. O ayan ha, pinakita ko sa inyo lahat. Walang labis, walang kulang, kaya mag-check out kayo. Ilalagay ko yung link sa comment section or sa yellow basket.